Alright, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat kung nasaan man kayo. Muli nagbabalik kami. Ito ang inyong Team Kapehan Kapehan! Podcast. At ako si Prince. Ako si Eloy At at today, dito tayo sa pangalawang episode ng yep, ating podcast. welcome back sa mga ating existing na mga viewers at sa mga bagong kakapasok pa lang. Don't forget to hit the subscribe button or that like button and also share, and don't forget to comment na rin. Nakakatulong mga yan. Yes, please. We need your inputs, we need your comments para ma-improve pa namin ang aming podcast. Tama yan. Para sa aming unang pilot episode, nagpapasalamat na rin kami sa mga nagsubaybay, nanood, at nagbigay ng comment, and maraming salamat sa mga feedback ninyo. At today, we have another exciting discussion, and this time, it's a travel experience. Saan tayo pupunta ngayon, Eloy? Dadalhin namin kayo sa isa sa pinaka-paborito naming lugar na puntahan, at ito ay ang Japan. Yes. Ilang beses ka na nakapunta ng Japan? Good question. Nung single pa, siguro isa, dalawa, nagkapamilya, 3, 4. 4 times. Oo, nakabalik-balik na din. Initially, natandaan ko nung unang punta doon, parang single, kasi kailangan natin ng visa eh. So, single entry lang kinukuha ko. And nung nagustuhan na talaga, ayan, kumuha na kami ng multiple entry para hindi hassle. So, paborito nga natin, Oo nga, di ba? Ulit-ulit. Balik-balikan. Yes. So, ako 3 beses lang akong nakapunta dyan. Yung una, work, pinadala ako ng company, nagstay ako for 3 months. And then yung sumunod, dahil nagustuhan ko, pumunta ako as yung vacation na yun. I think, kasama kita doon. Oo, magkakasama tayo. Kung hindi ako nagkakamali, 2014. Mga ganyan. Pre-pandemic. Yes. Yun yung pangalawa. And then yung pangatlo, hindi ka namin kasama. Iba yung kasama namin. Pero yun, pumunta naman kami sa may side ng Osaka region. Okay. Yep. Yeah. Madami naman, malaki-laki, malawak ang Japan eh. So, ang daming options as a tourist kung saan pupunta. Pero saan ka ba na nagsisimulang lahat? So, kailangan meron kang itinerary siguro or planning prior to you flying. Unless siguro, yun na nga, kung pinanganak kang mayaman, dilipad ka lang kung saan mo nga. Oo, kung saan mo gusto. At saka marami kang oras, di ba? Pero kung gusto mo ma-maximize, kung naka-leave ka lang, kung gusto mo i-maximize yung stay mo, better talaga kung meron kang itinerary. Ako, nasasuggest ko na simulan mo sa Tokyo. Kasi ang Tokyo ay very convenient sa mga travelers. Marami rin kasi doon na marunong mag-English. So, kung first time mo sa Japan at syempre hindi ka marunong mag-Nihongo, then better to go to Tokyo kasi mas marami kang matatanungan ng mga directions at accessible lahat ng pupuntahan mo by train, by bus, or if you have the budget, pwede ka rin naman mag-taxi. Mahal nga lang yung taxi. So the best is take the train and explore the different areas ng Tokyo. Yeah, speaking of first pala, bakit mo ba paborito ang Japan? Sa akin, natuwa ako sa culture. It's very different kung saan ako lumaki. And yun yung naging isang comparison point ko, di ba? Language pa lang magkaiba na. Tapos yung mga cuisines nila, yung mga cultures nila, talagang different eh. So, it's an opportunity to learn something new, to expand perhaps yung network namin of friends, kung sinong makikilala mo doon along the way, and all of those stuff eh. Part na yun ng mga nag-encourage sa akin na maganda talaga nga siya. It's something different and great things to learn at the same time. Sa'yo ba? Bakit mo ba napili yun? Kasi nga, yung una kong punta doon, na-experience ko yung cherry blossom. Okay. So, naganda ako sa cherry blossom. At saka yung mga tao din, very hospitable sila. Especially to foreigners. Tapos very polite and very kind.
I met a lot of strangers while I was traveling, and they're willing to help you. May mga chances na sasamahan pa nila ako. And magtatanong lang ako kung saan yung grocery, and sasamahan pa nila ako sa mismong grocery. Hindi ka nila iwan hanggat di ka nakarating doon sa destination mo. Tapos yung mababa yung crime rate. So, Okay. as a traveler, syempre gusto mo magpunta dun sa lugar na alam mo na safe ka. So, sa kanila, kahit gabi na maglakad ka dyan sa mga gilid-gilid, sa mga sulok-sulok. Alam mo yun, kahit abutin ka ng gabi, 9-10 p.m. outside, you don't feel na nakakatakot. Kasi walang masyadong walang pickpocket, walang hold-upper, wala yung Tama. mga ganun. Meron nga crimes. silang So, joke, very di ba? safe. Na kapag Ang sarap naiwan maglakad. mo yung wallet mo sa train, balikan mo lang siya doon, nandoon Balikan pa mo lang rin siya. Unless may Kahit yung ibang, laptop, may kahit ibang- kaiwan, yeah, good. unless may ibang tao siguro na hindi lokal, Yeah. Totoo mawawala yan. yun. True, totoo yan. And yung isang local na nagsabi sa akin, wala kang magiging problema even for electronic gadgets. Ang sabi niya lang, wag lang siguro yung mga expensive bags, like mga Louis Vuitton, Chanel, yun medyo Tempting na. pinapag-interesahan na siya. Pero kung electronic gadgets, they don't really. Siguro din. Parang naman, regardless ng kahit saan sa mundo, meron talaga. May bad people, pero generally, nandoon marami ding Yes. mababait. No? Oo. Natandaan ko na experience naman, siguro I would say this is just an isolated case. Kasi, so, mag-board kami ng train namin, but this train station, underground siya, so nasa baba, punta kami sa information, tanungin namin kung may elevator going down, kasi we have the stroller, ang ating mahiwagang stroller and luggages ng mga bata, ganyan. And hindi namin pwedeng idaan lang ng stairs, kasi marami-rami. So sabi ng information, walang elevator, surprisingly. So, nagulat din kami. So, ang ginawa ko talaga, solo-solo. Binubuhat ko mag-isa. Lahat nila, binababa ko ng stairs, dahan-dahan. And siguro nga, sobrang busy. Generally, busy sila. Yung mga tao, bigla lakad, ganun. Wala man lang help na talagang tumatagakdak na ang pawis sa pagbababa ng mga gamit ko. Gamit namin. So, biro mo, family kami nag-travel that time, so ang daming niloload ko pababa. But okay lang naman, it's an exercise na rin siguro. Pero I was just surprised. Talagang kasi sa akin, kung ganun nakikita ko sa back home na merong almost immediate, parang tutulungan mo. Siguro lang nung time na yun, baka late na sila sa work or something. Talagang akyat lang yung mga nasa stairs. Parang wala kami. At saka siguro lalaki ka kasi. Kasi Pwede ako, din. Ako kasi many times, kasi talagang nagtitrain lang kami from the airport or bus, tapos magko-connecting. Kung magbabas man kami, ang connecting yan lagi, connecting to a train station. And yung mga train station, pag lilipat ka ng another train line, may mga hagdan. Yun yung sinasabi mo, ang lalayo. Many times ako, makakasalubong ko na lang sasabihin, you need help, and then they will immediately get my luggage and tutulungan nila ako magbaba na sa hagdan. Pwede Siguro nga, kasi, no? culture na pagbabae, tumutulong, pero pag lalaki, parang kaya mo na yan. Di ba? Sabagay. Parang ganon, siguro. Pero okay lang. It's not Dapat si Michelle something... kung pinagawa. No, pero I think that's Pero it's the still, Japan, 2 thumbs up pa rin ako sa travel experience doon. Siguro yun nga, it's just an isolated case na nangyari sa akin para doon. So nothing. At saka kung rush hour talaga, baka nga, everybody's rushing and nagmamadali. Alam mo naman yan, every minute sa kanila, kapag na-delay ang train ng 1 minute, they apologize. Kapag na ng 1 minute, they will apologize. Alam mo yan, dapat eksakto, hindi malilate, hindi mauuna. Kaya, yun. Yeah. So, I think isa pa yung sa maganda sa Japan, napaka-advanced ng technology. Oh, tama. Yeah. Ang toilet bowl, ang toilet ay may pindutan. Yeah, at saka hindi lang 'yon, yung kung isa kang electronic enthusiast nasa technology, IT or whatsoever, basta mahilig ka sa technology and gadgets, just go to Akihabara. Andun lahat ng advance na wala pa sa ibang mga bansa. Like, they're very advanced. Alam mo nung 20 years ago, yung una kong punta doon,
Ganun na katagal? Meron na silang, ang bata pa natin, ano ka ba? So, meron na silang electronic vacuum cleaner, yung robot type. Oo, yung bilog. At that time, yung bilog, yes, at the time. And so sabi ko, and at that time, the cost was like, I think 50,000 yen noon, mga 25,000 20K peso. 25,000 peso. Sabi ko, ano ba to? Anhin ba nila? Ang mahal naman nito. Kasi, di ba, magkano lang yung walis tambo sa atin? Or even the vacuum cleaner na manual. But they have such kind of technology at the time. And so ngayon, nakikita ko niyang technology na ngayon pa lang dito, even here in our first world country, ngayon ko pa lang siya nakikita na ginagamit ng mga tao. Mahal pa siya hanggang ngayon eh. So it means na hindi pa siya ginagamit ng maraming consumer dahil mataas pa yung presyo niya. So ganun siya ka-advance sa technology. And the Shinkansen, the bullet train, na-try mo yung bullet train? Oo, syempre, tatry mo yung mga yan. Yung mga, di ba meron ka bang mga experiment na ginagawa? Tatalong ka sa loob ng train, tapos nag-hope ka na nag-move, na-displace ka, pero hindi, di ba? Para malaman mo kung totoo nga. yung technology niya, di ba? So, yung 3-hour trip mo with a bullet train, kaya siya ng 45 minutes. Yeah, Imagine that, di ba? O, di ba? Tapos, the good thing pa, sa kanila, napaka-advance ang technology. Pero sa Tokyo, nasa loob ka ng Tokyo na napaka-develop. Pero, may mga parks in between the different places. May mga mapupuntahan ka magagandang parks. Tapos, pag lumabas ka lang ng konti ng Tokyo, merong mga shrine. So, makikita mo yung blend ng technology at ng culture nila. Yung na-preserve nila yung traditional na sinaunang tradisyon nila. Tapos they still live like it's I don't know, they still live like it's 1960s. Parang ganon. But yung passion nila, it's like 2000, like very recent. Sila yung napaka-passionista nila. Tapos lahat pindot. Pero yung tradition and culture ng mga tao, parang makalumang panahon. Pa rin. Oo. Kaya nakaka-admire yung bansa nila. Yeah. Kaya nga, maganda. So kung mahilig ka sa mga ganong type ng culture, it's a place to be. Then kung mahilig ka din sa yung technology-wise na tulad sinasabi mo, Japan pa rin. It's one of the good country to go to. And ano pa ba, sa akin, ano ba yung nag-drive din sa amin? Kaya pamunta din dyan. If you remember yung game na Pokemon Go, it was released 2016. Meron silang mga tinatawag na regional Pokemon. So, dun lang siya naglalabas, dun lang siya nag-spawn. So, may isang Pokemon, it's Farfetch, dun lang nag-spawn sa Japan. So, yun din kaya, meron kaming reason, kailangan namin pumunta para dun. Kaya, pumunta rin kami dun para huliin, di ba? Kasama yun sa experience Ang fun naman nun. At wag ka, talagang Japan, it's number 1 in terms of players ng Pokemon dahil ibiro mo naman, dyan ang birthplace ng Pokemon eh. So, kung hindi pa ba obvious, ang ating mga Pokemon evolutions dyan, kung mahilig kayo sa Pokemon, andyan dyan ang Pokemon Center. It's only in Singapore lang kung saan ang first ever na karoon sila ng branch outside Japan. But generally, sa Japan, nandyan, nagkalat ang mga Pokemon Center. Kung mahilig ka sa mga merchandise ng Pokemon, mga plushies, mga shirt, instant promotion, para may merchandise na tayo. So, yeah. Nandyan sila, di ba? So maganda din, natutuwa yung mga young at hearts ng mga adult at syempre yung mga bata who are still nagsisimula pa lang na yan na mga laking Pokemon na din sila, bukang bibig nila eh. Mga plushies, kilala na nila din mga Pokemon. And not to forget yung Pokemon Cafe. Yung experience na yun, biro mo sinaserve ka ng mga food ng itsura nila, ang cute. Yung rice lang, naka-form siya into a face of Pikachu or Eevee kung anong gusto mo order. They have drinks.
na talagang naka-styled up as a Pokemon. So, it just takes time para magpa-reserve. Laging punuan, tiyagaan lang magpa-reserve, but it's all worth it pagkapunta mo dun sa magandang experience for yourself and your whole family along with your friends. Yeah. Another place that they have is Disneyland. Yeah. So, syempre, Disneyland and Disney Sea, di ba? Nandun Disneyland din and yung Disney dalawa. Sea. If for the family, you have Disneyland is, yeah, if you have kids, maganda pumunta ng Disneyland. And meron silang night parade. Don't miss that night parade kasi Parade makikita mo fireworks. talaga the fireworks is, you can see the fireworks. Maganda yung fireworks and you can yung fireworks kasi you can see fireworks anywhere, di ba? Although maganda yung fireworks sa Disneyland, but the light parade is a different thing. Like, they elevated it to another level. You might be, nakapunta ka na siguro ng Hong Kong Disneyland, they have a night parade too. But the Japan Disneyland night parade is a whole different level of beyond your imagination. And they have the Disney Sea nga para sa mga couple na hindi siya masyadong advisable for family kasi mga rides niya masyadong naman dangerous pero masyadong ang tawag sa mga rides na ganon yung for adults only. Extreme rides, yeah for pero adults only. syempre, May mga meron pa high rin kiddie rides naman. May mga kiddie rides meron pa rin. pero medyo konti lang. So hindi masyado Kasi naalala ko yan. Yung panganay kasi namin, she's a girl and a kid nung time. Parang bata pa talaga nung time na pumunta kami doon. Tapos sabi niya, ayun nga, doon ko na-experience. First time kong sumakay at pumasok sa mga Hello Kitty. Kasi sa kanya, yun yung gusto niya. Oh yeah, Hello Kitty. So, diba? Sabi ko nga, sa buong buhay ko, hindi ko naman naanohan yung Hello Kitty. May Hello Kitty na parang magpapapicture ka, may mascot. Natuwang-tuwa siya doon. Merong mga, parang yung umiikot, merry-go-round. Yeah. May ganyan kinatutuwa nung bata eh. So, seeing her happy makes me happy too. So, no complaint about it. It's just that hindi ko siya ginagawa normally. Yeah. Yung sinasabi mo extreme weird ride. Naman na gusto mo magpunta sa Hello Kitty, di ba? Yung extreme ride na sinasabi mo, yun ang normal sa akin na ginagawa. Of course. Oo. Yeah. And there's this, yung attraction sa Disney, yung Small World. Yung kumakanta na sila ng It's a Small World. Tapos all robots, dolls. Then habang nakaupo ka ba? Tapos, nasa boat ride. Tapos, naka-wear sila ng iba't ibang costume. So, nire-represent nila yung iba't ibang countries. Tapos, kumakanta sila ng It's a Small World after all that song. Yeah. And they sing it in their language. Yung kung ano yung nire-represent nila. And andun yung, I think, andun yung Philippines. So, kami dumaan sa Philippines, syempre. Anong kumakanta ng Tagalog. Maliit na Kumakanta mundo. Tagalog yung robot. Oo. Yeah, nakakaaliw siya. So, kahit matanda bata, matutuwa dun sa ganun. So, kung may anak ka, tapos dadalhin mo sa ganun, ma-appreciate niya yung iba't ibang lahi sa buong mundo. So, yun. Marami attractions sa Disney. Kung gusto mo naman ng park, aside from the theme park, kasi pwede ka rin pumunta sa Ueno Park. The Ueno Park and zoo. May zoo siya sa loob. Isa din siya sa magandang puntahan kapag cherry blossom season. Kasi ang daming puno ng cherry blossom. May area doon for picnic and may area din for the zoo. So, at ang mura lang ng entrance. Di ko na ma-recall exactly how much. Pero parang less than 200 pesos entrance fee. So, it's really a good place for the family kung pupunta ka doon. And even for couple or barkada, maganda din. Kasi may area nga for picnic, ma-enjoy mo yung sakura. Pwede kayong mag-picnic under the sakura, bumili ng pagkain. May mga kainan din. So, yeah. And it's just within yung circle, kung naalala mo yung sa JR. May circle. Covered siya dun sa... Yeah, covered siya ng JR Pass. Paikot-ikot ka lang, Ueno, punta ka ng Shibuya Station, which is the busiest, may busiest street doon sa Shibuya. There's the Shibuya Crossing. Tapos andun din si Hachiko. Hachiko. Meron na-propose doon sa busiest crossing, di ba? May sikat na celebrity na nag-propose doon. So habang naka-stop, so biro mo yung doon sa time lang na yun, doon yung ginamit niyang time.
So I suppose it's a memorable experience Oh! para sa kanila. Kaya siguro niya Oh, ginawa doon. At alam niyo na, kung alam niyo oh, kung sino nice. yon, comment down below. Kung hindi niyo alam, comment down below rin. Yeah. And Mount Fuji is just an hour away from And it's Tokyo. at your back, So, di yeah, ba? background Mount ko. Fuji is That's Mount Fuji. So, ayan yung Shiba Sakura, yung tinatawag yung carpet cherry blossom. yeah, And around nice. May, magandang magpunta para ma-experience yan. Meron schedule for Mount Fuji Shiba Sakura Festival.